Nagising ako na magaan ang pakiramdam. Dumilat ako at bumungad sa akin si Aamon na nakahiga at natutulog sa tabi ko habang mahigpit na nakayakap sa akin. It is already morning and the sun has risen. A smile was plastered on my lips. I remember what happened last night after our live interview. We made love not only once but thrice. He became more gentler on our second and on our third time. He was a bit rude, but he made sure that our baby will be okay. Planted a soft kiss on his lips. Good morning. Wake up, Daddy Amon, I whispered and giggled. But know that he is sleeping peacefully. Inangat ko ang kanang braso niyang nakayakap sa akin. I raised my hand to trace the outline of his face down to his jawline and shoulder. Caressed his biceps. Drian pero iba ang pilit na sumisiksik sa isipan ko. Medyo bumabagabag sa isipan ko ang tawag ni Mommy kahapon bago nagsimula ang live interview namin. Hindi ko pa nasasabi kay Aamon na kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Hindi mapagsabay ni Daddy ang pamahalaan ang dalawang kumpanya. Malaki ang ibinaba ng kita at stocks ng kumpanya ni Lily at Spencer simula nang makoma si Spencer. Some of their investors dumped their stocks to random businessmen, leaving the other executive officers choice but to welcome unworthy investors and clients. Since Spencer got hospitalized and Lily couldn't work because she is pregnant, they had to pass the responsibilities on their company to Luther, who is the current vice president of the board. Ang problema, nagtiwala siya sa isang tao na manloloko pala. Ang kinalabasan ay muntikan nang bumagsak ang shipping lines dahil lumabas din na may utang sila sa kakompetensyang kumpanya. My company is at stake right now because Daddy has to shift his work to their shipping lines to regain the losses of the company. Kaya walang namamahala sa kumpanya ko. Kailangan kong umuwi at asikasuhin iyon. Inisip ko kung ayos lang kay Aamon na umuwi akong mag-isa. Don't think he can come with me. Narinig ko pa naman kay Ray na may business trip at workshop sila sa susunod na Huwebes bago pa kami pumunta dito sa Las Vegas. Ayos lang kung sumunod siya sa akin doon sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang business trip at workshops. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili roon. Kailangan kong i-orient ng maayos si Gail dahil hindi ko magagawang magtrabaho ng buong linggo at buwan dahil kailangan kong alagaan ang sarili ko lalo na ang kalusugan ko. But need to go there as soon as possible so that the investors and our loyal clients will not back out. It will be a loss if they attempt to do that. Bumangon ako para makaligo na. Ngayon ko na lang siya kakausapin tungkol doon. I am sure he will let me go. Lumilipad na ang isipan ko sa pagpaplano ng mga bagay-bagay habang nakababad sa bathtub nang maramdaman ko ang paglusong ni Aamon sa bathtub na puno ng tubig at bula. He moved to my side to occupy the space. Pumwesto ako sa gitna para bigyan siya ng space dahil gusto niyang sa likod ko pumwesto. Mabilis na nakalapit sa akin ang katawan niya at ang mainit na palad ni Aamon ay marahang dumausdos sa aking tiyan. Nakaramdam ako ng ginhawa at init nang lumapat ang kanyang katawan sa aking balat. Hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pinto kanina at ang kanyang presensya ay hindi ko man lang naramdaman dahil sa dami ng aking inisip. You didn't wake me up. I want us to have a bath together. Paos pa nitong sambit at pinaulanan ng maliliit na halik ang aking balikat. Napapikit ako sa kanyang ginawa. The water is not cold but have goosebumps. It is amazing how Amon would always make everything feels like the first time. I always get excited whenever he is this close to me. You were sleeping soundly and peacefully. Ayokong sirain ang masarap mong tulog, sagot ko sa kanya. Pinaglaruan ko ang bula sa harapan ko. I felt his hand moved and caressed my tummy in a circular motion. You were spacing out when I got here. What is on your mind, Jeted? Puna at tanong nito sa akin. Maraming bagay. Let's talk about them later. I have to tell you something, diretso kong sagot. Hindi siya nakapagsalita ng ilang minuto. Mukhang iniisip niya kung ano ba ang dapat kong sabihin sa kanya. I leaned my back on his chest. Let's talk about them now. I can't wait any longer. The anticipation is killing me, Anya. All right. Just don't space out again. Spill everything that is on your mind. I don't want you to hide things out.
Nilingon ko siya. His disheveled hair doesn't look bad. Mas lalo lamang siyang nagmukhang pogi sa paningin ko. Plano ko naman talagang sabihin ito sa'yo. Alam mo namang tumawag si Micah bago ang live interview natin, di ba? I recalled. Yes. Ano ba ang pinag-usapan niyo? May mga ibinahagi lang siyang impormasyon at meron ding chismis. He gave me his amused look but still laughed after a moment. What is so funny? Nagtataka kong tanong di sorry. Natawa lang ako sa sinabi mong chismis. Ano bang mga chismis iyan, natatawa nitong untag? I pursed my lips. Ang babaw ng kaligayahan nito tapos makikitsismis pa, I mumbled to myself. Ba ang pag-uusapan natin, aamon? Hindi tsismis, malakas kong sambit. Go on, spill the tea. He even nodded his head. I think I'm gonna miss him so bad. Kahit ilang oras lang na hindi ko siya makita ay baka mamiss ko na agad siya. Sobrang sinanay niya akong nasa tabi niya lang palagi. Tumawag din si Mommy pagkatapos naming mag-usap ni Micah and ano ang sinabi niya sa'yo? Hindi ko alam yung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang nangyari. His mother is involved on the said issue. Nalaman din ng lahat na siya ang nagbigay ng payo kay Luther na makipagtulungan sa manlolokong businessman na iyon. Pero ayokong sabihin kay Aamon ang anumang nalalaman ko tungkol sa issue na iyon. Baka may kulang lang na impormasyon at namali lang ako ng dinig. I need to go back to the Philippines as soon as possible. Kapwa kami natahimik. I watched his expression. Kumunot ang noo niya, kailangan kong asikasuhin ang kumpanya ko roon dahil napapabayaan na ni Daddy. May problema lang na kinakaharap ang kumpanya ni Lily at ang asawa niya, kaya kinailangang tumulong ni Daddy sa pamamahala roon. Pagpapatuloy ko sa aking sinabi. Hindi pa rin siya nagsalita. Pakiramdam ko ay umaayaw na siya agad. Aamon, pagkuha ko sa kanyang atensyon ng ilang minuto na siyang tahimik. They am calculating the schedule on in my mind. I need to adjust them so I can come with you. Parang tumalon ang puso ko sa narinig ko galing sa kanya. But he doesn't need to do that. Ayos lang kung hindi muna siya makakasama. Naintindihan ko naman ang rason niya. You have hectic schedule, paalala ko sa kanya. I can make time for you. I will accompany you no matter what. Napaawang ang bibig ko. May business trip ka sa susunod na Huwebes. That business trip is not as important as you. What about the workshops? You need to attend, right? I can attend the next workshops. Teka. Bakit alam mo ang mga bagay na iyan? Isa don't recall sharing them to you, he asked curiously. Pinaningkitan niya rin ako ng mga mata. I suppressed Levi smile. Mukhang ayaw pa niyang sabihin sa akin ang mga iyan. May plano pa kaya siyang pumunta kung sakaling hindi ako uwi ng Pilipinas? Baka gusto niyang manatili kami rito sa Las Vegas ng ilang linggo. Narinig ko lang kay Ray. Nabanggit niya kasi sa tawag ng itinanong kung ikakansela pa ba ang imbitasyon sayo ni Dragunov. Paliwanag ko sa kanya instead of listening to the words, he crouched to kiss me on the lips. But he is teasing me. Biglang titigil kapag susuklian ko na siya ng halik. Spouted Levi lips when he stopped from kissing me. You are not going to the Philippines unless I'm with you. There is no way they am gonna let you travel alone while being pregnant with envy child. At isa pa, hindi ka magtatrabaho. Assign 2 or 3 people to do the tasks and let them report the progresses every single day so you can still track what is happening on your company. Don't stress yourself out, please. Let me help you handle your company. I got this, ani Aamon at muli akong inatake ng mga halik. Didn't expect this to be his reaction and plan. Walang problema sa akin ang kahit ano pero akala ko talaga ay susunod lang siya sa akin. Hindi binabawi ni Aamon ang mga nabitawan na niyang salita. Kaya hindi na lang ako nagreklamo. Ang simpleng pag-uusap lang namin ay nauwi sa ibang bagay. Namalayan ko na lamang na nasa kama na kami pareho at nagpapalitan ng mapupusok na halik. I gasped some air as he penetrates me. Until now, I can't get used to his size. I'm still adjusting. I spread the legs wider to welcome him more. Aamon. I moaned his name as he enters me rapidly in a moderate pace. Oh.
I can't recognize my voice anymore. Napuno ng ungol ang buong silid. This incomparable feeling is the best. I've bit the lower lip to stop myself from moaning out loud when Amon licked and sucked the breasts. Kung saan-saan ko na naibaling ang aking ulo dahil sa sarap na aking nararamdaman na pasabunot ako sa kanyang buhok. I moved my hips to meet his thrust because I badly want to reach and peek. It didn't take that long enough before my body quivered and so felt him fill me to the brim and come inside me. Pareho kaming naghahabol ang hininga pagkatapos iyon. Humiga siya sa tabi ko at inayos ang kumot namin bago niya ako niyakap ng mahigpit. Ang ganda at sarap naman ng agahan ko, he said with a hint of teasing on his tone. I giggled at his words. I felt exhausted so. What can you say about my plan? Do you agree that should come with you? Aside from you will need DV help, won't you miss me and if I touch? Nakataas kilay nitong sunod-sunod na tanong. I rolled my eyes. No comment. We need to go back to Washington so that can pack our things. I buried my face to his chest. Sobrang gaan ng pakiramdam ko sa tuwing niyayakap niya ako. His embrace gives warmth to my body. Kailangan ko pang tawagan si Mommy para maihanda ang kwarto ko. Nakakahiya naman. Pakiramdam ko hindi nila binago ang disenyo at pagkakaayos ng mga gamit ko roon, sambit ko. Gusto mong sa kanila tayo tumuloy, tanong niya. Bakit? You want me to pick a hotel and check in instead? May alam akong malapit na hotel doon. No, we have our own house there. Nanlaki ang mga mata ko. Tiningala ko siya at binigyan ng isang nagtatakhang tingin. Kailan pa? Hindi naman tayo nakapunta ng Pilipinas noon at dalawa, iniisip ko kung dream nagsisinungaling ba siya sa akin. Nagpatayo ako ng bahay natin doon. Squint my eyes. Hindi ako naniniwala. Ang alam ko lang ay may ipinatayo siyang mansion namin malapit sa kumpanya niya sa Washington pero hindi sa Pilipinas. Kailan pa? Kung totoong. Days after our wedding. Iniisip ko na baka dumating ang ganitong pangyayari at kinakailangan nating pumunta sa Pilipinas, kaya nagpatayo ako ng bahay natin doon. His lips slowly formed a grin. Mas lalong nanlaki ang mata ko. Paano kung nagpatayo rin siya ng kumpanya roon and I think I have another valid reason to be there too. I might visit my own company and check the staffs, anya sa nangungumbensing boses. Umawang ang bibig ko at binigyan siya ng isang hindi makapaniwalang tingin. Perks of being a business tycoon and domineering billionaire. Hindi na kami nagtagal pa sa Las Vegas at umuwi kami ng Washington para makapag-impact. Kinausap ko na rin si Daddy at plano niyang sumunod sa amin sa susunod na buwan. Hindi pa sana papayag si Tito Maximo dahil buntis daw ako at ayaw niyang mapahamak ako dahil lang sa pag-aalala ko sa kumpanya ko. At ayaw niyang magtrabaho ako. Pero kalaunan ay napapayag din siya ni Aamon at sinabi pa nitong sasama naman siya at hindi niya ako hahayaang magtrabaho roon. Kahit hindi maselan ang pagbubuntis ng asawa mo ay dapat pa rin siyang hindi pinagtatrabaho. Kung saan-saan na siya napapadpad na lugar. Anywhere can be considered to be prone to accident. I'm telling you this for the sake of Allison and his grandchild. Abayan na nga lang ang kauna-unahan kong apo. Madrama at nag-aalalang sambit ni Tito Maximo. Nakapag-impake na kami at ilang minuto na lang ay aalis na kami pero paulit-ulit pa rin sa pagpapaalala sa akin si Tito Maximo. Napakamot sa kanyang ulo si Aamon at tinapik ang balikat ng kanyang ama bago ito igya papalayo sa akin para makapag-usap sila ng maayos. Hindi mawala ang ngiti sa aking mga labi. Sa tingin ko ay namana talaga ni Aamon ang pag-ugali niya mula sa kanyang ama. Allison, tawag sa akin ni Daddy. Napabaling ang tingin ko kay Daddy na nasa gilid. Kanina pa siya nakatayo riyan at tahimik lang. Ngayon ko lang napagtanto na wala kaming ianong interaksyon sa isa't isa. Daddy is always out of town. And we never talk about our past. Sa tingin ko naman ay napatawad ko na siya. Magaan na ang loob ko sa kanya at hindi ako nagdadala ng sama ng loob sa kanya. Po, Lansford. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. I was stunned the whole time he is hugging me. Hindi siya nagsalita. Basta naramdaman ko na lang na may biglang mainit na palad ang humaplos sa puso ko.
I think Daddy wants to say something but he couldn't say it, nakayakap lang sa akin, na para bang libo-libong kataga ang gusto niyang sabihin pero hindi niya maisa-isa. Kaya nanatili na lamang siyang tahimik. Hindi nagtagal ay sumakay na rin kami ni Aamon sa private jet para makaalis na. Ako, si Aamon, si Nana, si Mateo, ang dalawang nurse at isang lalaking hindi ko kilala ang nandito at kasama namin. Hindi ko pa alam kung saan kami tutuloy. Hindi kasi sinabi ni Aamon kung saan nakatayo ang sinasabi niyang bahay namin. Tinawagan ko na si Mommy at pinipilit talaga na sa mansion nila kami tumuloy dahil miss na raw nila ako, kaya gusto nilang makabunding ako. But then they remembered that have a husband so it is up to Aamon where he wants us to stay. Nawala ang tingin ko sa bintana ng plane nang maramdaman ang kamay ni Aamon na pinagsalikop ang aming mga daliri. I glanced at him and he is staring at our wedding ring. Should have bought the one with the biggest diamond, anya na may panghihinayang pa sa tono ng kanyang boses. Hindi pa ba ito malaki sayo? Tanong ko at inilapit sa kanyang mukha ang kamay ko. He is always wearing our wedding ring too. At kahit sino ay mahihiya sa paglapit sa kanya dahil halatang halata iyon sa kanyang kamay. It screams these literal words, I am already married, so back off. Pero kadalasan ay nagmimistulang palamuti lamang iyon sa kanyang mga daliri. That is Jinbi hunch since a lot of women have ignored it. It can't be seen clearly when you are kilometers away, sagot niya sa tanong ko. Napairap ako sa kawalan. Gusto pa ata niya yung kita sa malayuan. Minsan talaga gusto kong asarin si Aamon pero mukha siyang seryoso kahit natatawa ako sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Kung sa bagay, kahit ano ay makukuha niya. Kaya ayos lang sa kanya ang gumastos ng bilyon-bilyon. But never mind. I will put in mind to choose your next wedding ring with the biggest diamond on its center, anya na nakapagpakunot sa aking noo. If a next wedding ring, lito kong tanong. He just flashed a grin. Napakurap ako. Is he trying to indirectly say that he will marry me again? Felt my face turned red, my heart raced, and the butterflies in my stomach are celebrating at that thought. Nakita niya ang mabilisang pamumula ng aking magkabilang pisngi kaya tumawa siya. Walang nakakatawa, saway ko sa kanya. He squeezed my hand twice before he leaned closer to my face. Sinulyapan ko ang mga kasama naming nakaupo sa kabila at lahat naman sila ay natutulog. Eyes on me, Tatiana. You should focus on me when I am this close or even if I am not close to you like this, he said possessively. Oh, ito na nga. Ayan. Kontento ka na? Ayos na ba ito? Nilakihan ko ang aking mga mata nang balingan ko siya ng tingin. Much better. Di ba ang pogi ko? Nangungumbinsin itong tanong sa akin. Sa sobrang lapit ng kanyang mukha ay amoy na amoy ko ang mabango nitong hininga. His musk is attacking my nose too. As usual, I am being hypothesized by his eyes again and again and again. Naman. Pugi ka na talaga, Aamon. Bakit parang napipilitan ka? He frowned. Isang kurot ang inabot niya sa akin. Napangiwi siya kunwari dahil sa pag-inda sa sakit. You are so handsome, putol-putol kong puri sa kanya. Emphasized each word so he can remember them. Halata ko palagi sa tuwing gustong magpalambing ni Aamon. Madali siyang basahin sa parteng iyan. He loves having this way full attention. Niwalang pake sa mga taong nasa paligid namin. Hindi tulad ko na nahihiya dahil ayaw na ayaw kong pinapanood ang bawat galaw ko. And you are so beautiful, sweetheart. You are amazing and sweet, he complimented me. Natawa ako ng mahina. Pero iba pag siya ang nagpapaulan sa akin ng mga papuri. Parang ayaw ko nang makarinig pa ng ibang puri galing sa ibang tao dahil kontento na ako sa mga papuri ng asawa ko. Natahimik kami ng ilang minuto. Mahaba-habang flight ito. So what is your plan? Tanong niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Check the company, perhaps. Hindi pa ako sigurado. Hindi ko pa nakokontak si Micah. Magtatampo iyon kapag hindi siya nakasama sa pagsundo sa amin sa airport. Pero babawi na lang ako sa kanya. Sasabihin kong wala akong oras na tawagan siya bago kami nakaalis dahil biglaan ito.
Totoo naman kasing hindi ko siya natawagan dahil panay ang pangangaral at pagpayo sa amin ni Tito Maximo. May dala rin naman akong pasalubong para sa kanya, kaya ayos lang. Na-excite na ako. I missed her so much. Her presence is everything to me. Visit your family first. I will ask Lai to contact your secretary, so he can work on checking the current progresses of your company. As for the past reports, I suppose you have them. Pag-iba niya ng usapan. Feel like his idea. Pero parang ayokong siya naman ang mag-abala para sa kumpanya ko. But have no choice. Pumayag si Daddy at Tito Maximo na umuwi kami ng Pilipinas nang sabihing si Aamon ang halos gagawa at mag-uutos ng maaaring gawin para sa kumpanya. Kaya hindi ako pupwedeng umapila ngayon. Mommy and Daddy is already informed and they have set conference meeting for us, the investors, and the whole company staffs. Kaya may mga pagbabagong magaganap. We will visit the family. At makikita mo na ang lugar kung saan ako lumaki, I merely said. Yuha! Tour me then. Let's visit your favorite places there, please. Napangiti ako. Tinanguan ko siya para sumang-ayon. I never got this excited whenever recalled in the past. Parang ang boring ng buhay ko. Pero ngayon na nabanggit niya Amon Ench, bagay na iyan ay bigla kong naramdaman na gusto kong ipagmalaki ang mga lugar na napuntahan ko at gusto ko. Think Mommy will throw a welcome party for us. Tomorrow evening is a guess. May nabanggit kasi siya sa akin pero hindi ko lang kumpirmado. Hindi ba sila masusurpresa na may sarili tayong bahay doon? Have estimated the budgets, have spent for our house in the Philippines and will guess it is more costly than the one in the Washington, he shared. Inby's eyes widened upon hearing his words. Huwag mo akong gugulatin na baka nagpatayo ka pala ng kaharian doon. Tumawa siya ng malakas. Kung papayag ka, bakit hindi? I rolled Inby's eyes heavenward. Parang ayoko na malaman pa kung ano yung ipinatayo niya sa Pilipinas. We landed at exactly 3 o'clock in the afternoon at the airport. Excited akong bumaba habang nakahawak sa kanang braso ni Aamon. And missed Philippines so much. Pakiramdam ko ay sobrang tagal kong hindi nakakapunta dito. See it back, Philippines, ay, sigaw ko pagkatapak pa lamang namin sa baba ng private jet. Inby's attention was directed to the second private jet who just landed after us. I was so shocked to see the passengers of the other private jet. Inby's eyes widened when I saw 20 men coming down from it, and they lined up to our right side. May shooting barito. Bulong ko kay Amon dahil puro sila naka-black tux. Nah. They are Inby trusted and well-trained men, sagot niya sa akin. Nalaglag ang pangako. Hindi naman siguro ganoon kadelikado rito. At isa pa, wala namang magtatangka sa buhay namin. Elhi would he bring them anyway? Takot ba siyang makidnap at manghingi ng ransom? Ayaw niyang manakawan? Pinilig ko ang ulo ko para alisin iyon sa utak ko. Mas ayos na nga talaga ang handa palagi. Sunod na bumaba sina Mateo at nakasabay ang 2 nurse at ang isang lalaki. Nakitaan ko ng tuwa ang mukha ni Mateo lalo na si Nana. I suppose they missed their families. Saan mo nga ulit gustong tumuloy? Sa mansion niyo o sa mansion natin, tanong ni Aamon habang hindi pa ako nakaka-recover sa mga dinala niyang tauhan. At isa pa iyang ipinatayo niyang bahay. Akala ko naman ay simpleng family house lang. Mommy and Daddy are probably here to fetch us. Kaya sa mansion nila tayo didiretso. All right. Let's have dinner with them and spend one night there. You can decide whether we will leave early in the morning or you would want to spend time with them for how many days. Is that a good plan? Napatango ako agad. I would love that. Pero kung hindi naman siya maging komportable roon, ay mas mabuting lumipat na kami sa ipinatayo niyang bahay bukas na bukas. Hinarap niya ang mga nagdala ng luggage namin at pinalapit ang isa sa kanila. You can direct the other luggages on the address that I have given you. Escort Light there and check the premises of the mansion. Keep in touch to Matthew so can track you, Amon instructed. Tumango agad ang lalaki bago tumalikod para lapitan ang kanyang mga kasamahan. Nagsimula naman kaming maglakad. Mainit pa rin dito sa Pilipinas. Mabuti na lang at hindi ako balot na balot ngayon.
I am wearing a floral vestida dress to feel more comfortable. Halata na kasi ang baby bump ko at hindi na ako pwedeng magsuot ng damit na hindi maluwang. Amon is wearing perfect fit white, shorts neck shirt and a white trouser. Hapit sa kanyang katawan ang damit pang itaas, kaya bakat na bakat ang magandang hubog niya katawan, lalo na ang kanyang muscles. May suot pa siyang black aviators at bahagyang nakalugay ang medyo mahabang buhok, kaya ewan ko kung ako lang ang nakakapagsabi nito. Amon looks damn exceptionally hot. Pinagtitinginan kami ng mga tao, lalo na nang nasa labas na kami. Isang bagay na mukhang nabago sa akin ay hindi na ako nakakaramdam ng kaba kapag pinagtitinginan kami. Ayaw na ayaw ko ng atensyon noon pero ngayon ay hindi na ako nagrereklamo. I roamed in the eyes to see if mommy and daddy are already here. I spotted them on the right side. Sa likod ay nakaparada ang dalawang kotse. Hindi nila kami agad nakita dahil may kausap si daddy sa kanyang cellphone. Ayon sina daddy, turo ko sa kanila. Scorpio, you can now escort Light to the mansion. The in-laws are here to fetch me and the wife, baling ni Aamon sa leader ng kanyang mga tauhan. Doon lang kami napansin ni na mommy at daddy dahil nahati ang mga tao sa gitna ng dumaan sila at sumakay ang mga tauhan ni Aamon sa 5 magagarang kotse na kakaparada lang sa harapan. Napapatikim na lang ako. Mabuti na lang pala at sinundo kami ni na mommy at daddy. Hindi ko kailangan sumakay sa isa sa magagarang kotse na iyon. May mga kumuha pa naman ng pictures. Baka mag-trending ako sa social media. Alison, tawag ni mommy sa akin at kumaway. I waved back. Lumapit naman kami sa kanila. I hugged them tightly. Last teen when they went to visit me at Washington, hindi ko man lang sila nayakap. Nasa hospital bed pa ako noon. Mommy caressed Vinvi tummy. So happy for you, Hija. Ipinapanalangin ko na maipanganak at lumaking malusog ang anak mo, ani mommy at mumiti ng malapad. Thank you po, Ibiegald how are you and your husband? Tanong ni mommy sabay tingin kay Aamon na nasa tabi ko. We are good, mommy sagot ko, maayos naman po, tita, sagot din ni Aamon. Medyo nagulat sina mommy at daddy. Napatitig sila kay Aamon ng ilang minuto. Sinuri pa ito na parabang nahuli kaming magkasintahan. May ibinulong si daddy kay mommy at nakahinga ng maluwag si mommy sa kanyang narinig. Diyos mio. Inakala naming sa matanda ka ipinakasal ni Dominical. Mabuti na lamang at mali ang akala namin. Kung wala pang nangyaring live interview ay baka si Maximo Tesimon pa rin ang naiisip naming asawa mo. Mabilis na sambit ni mommy na parabang napanatag ng sobra. Napangiti ako ng hilaw. Amon hates to include his father to the subject especially when it is about our marriage. Naalala ko ang usapan namin dati. Iniisip ko pa lang na ang papa niya ang pinakasalan ko, pero siya naman ang ama ng dinadala ko, ay gusto ko na lang mahimatay. If my husband respects his father so much. Hindi nagsalita si Aamon sa sinabi ni mommy. He flashed a simple smile and pulled me closer to him. Mas lalong dumikit ang katawan ko sa kanya. As usual, his arm is wrapped around the waist. Marunong kang magtagalog, Hijo. Kuryosong tanong ni daddy kay Aamon. Isang pasikretong kurot ang inabot niya kay mommy. Nakita ko naman iyon. Pinigilan kong matawa. Focus. Marunong po ako kasi tinuruan ako ni papa kung paano magsalita ng Tagalog. Magalang na sagot ni Aamon kay daddy. Aamon can speak other languages too, I suppose. He can speak French since he grew up in Paris. Nabanggit na niya dati noong pumunta kami ng Paris para mag-shopping. Si Madame Madeline nga natunog French palagi kahit ibang lengguwahe ang gamit. Nakaramdam ako ng hiya nang maalaala ang ginawa kong pag-greeting sa lola niya noon. Mabuti na lang talaga at walang sinabi si Madame Madeline tungkol doon. She didn't mind me. Akala ko ay dream maililibing akong buhay. Nagpahanda ako ng kunting salo-salo sa bahay. Doon na kayo tumuloy at nang makapag-usap naman tayo ng maayos, aya ni daddy. Doon na kami nagdesisyong tumulak. Sobrang init na kasi at nakakaramdam ako ng hilo. I felt another level of excitement as he watched the car track our way to the mansion. Nakakamiss din pala ang ganito. Do you often go out? Aamon asked, pertaining to the past me. Nope. At kung lalabas man ay sa mansion ni na Micah rin ako pupunta. Nasa kabilang kotse sina mommy, daddy, nana, at ang dalawang nurse.
Kaming dalawa naman ni Aamon ang nandito at nasa front seat si Mateo. Let's have a date after we settle the problem with your company, bulong niya sa akin bago hinalikan ang noo ko. Tumango ako. Kalhit na kaming dalawa lang ang nandito at malaki ang space ay gusto niya pa ring malapit kami sa isa't isa. Hindi maalis ang mga ngiti sa aking labi. Hanggang sa dumating kami ay nakangiti pa rin ako. Sinalubong kami ng nigakasambahay, karamihan sa mga kasambahay namin ay naiyak nang makita ako. Dati na silang nagtatrabaho sa amin kaya natunghayan nila kung paano ako lumaki. Pero pareho raw nila akong namiss. Walang kupas, maganda pa rin. Masaya ako para sayo, Lady Alison. Naway lumaking maganda at puno ng pagmamahal ang anak mo, umiyak na sambit ni Dandan. Lalaki po ang magiging anak ko. Pero maraming salamat. Lahat sila napasinghap nang marinig ang sinabi ko. Para silang nanalo sa luto. Hindi ko mapigil ang hindi magsaya kasama sila nang magtitili sa tuwa ang apat sa kasambahay namin. Lahat sila ay naalagaan ako. Si Nana lang talaga ang kailanman ay hindi nawalay sa akin. O siya, mamaya na kayo magkwentuhan. Pagpahingahin muna natin ang mag-asawa, singit ni Mommy. Lahat kami pumasok sa loob. Nakasunod lamang sa amin si Aamon at hinayaan akong makipag-usap sa kanila. Sabay naman sila ni Daddy, ang kaso ay parehong walang imik. Ang gwapo ng asawa mo, Lady Alison, bulong ni Jelda sa akin, ang pinakabata sa mga kasambahay namin. Tumawa na lamang ako sa kanyang sinabi, mabait ba siya? Maalaga? Mapagmahal? Yun ang kailangan sa katuwang sa buhay, si Tony naman. Naman. Full package pa, natatawa kong sagot. Kung naririnig lang sila ni Aamon ay baka magmayabang lang yun sa kanila. Nilingon ko siya. I am shocked to see him relaxed. He doesn't look bored. Akala ko ay mababagot siya pero masaya at tahimik lang niya akong pinapanood. Paminsan-minsan ay may itatanong si Daddy sa kanya. Sasagot naman siya at agad ding ibabaling sa akin ang kanyang tingin. Alison. Napabaling ang tingin ko sa tinig na tumawag sa akin. Isaw Lily wearing a dark green bestida. Malaki na rin ang tiyan niya pero kumpara sa dati ay mukha siyang matamlay, mapusyav at maselan ang pagbubuntis. Ninisan ko siya at nilapitan. Nakipagbeso ako sa kanya. Kamusta ka na? Paor na kong tanong sa kanya. Maayos naman. Ikaw? How's life in America? Maayos din, pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ko. Hindi siya umimik pero halos marinig ko na ang tanong niya kung ilang buwan na ba ang dinadala ko at mukhang magkatulad lang kami ng due date. Anyway, welcome home. Naayos at nalinisan ang kwarto mo. Dito na kayo tumuloy para makapag-usap naman tayo. We have a lot of things to catch up, Anya. Tumango ako agad. Tatawagan ko rin si Micah para dito na siya maghapunan. Namiss ko siya ng sobra. Tumawag siya bago ang live interview at umiyak siya. Kasi masaya raw siya para sa akin dahil nalaman niya rin na si Aamon ang matagal na naming hinahanap. Pero hindi makakapagtago ng sekreto si Micah sa akin. May problema din siyang kinakaharap at alam ko iyon. Is that your husband? Biglang tanong ni Lily nang mapadako ang kanyang tingin kay Aamon. She looks shocked though. I flashed a simple smile, tumagal ang titig niya kay Aamon. We really thought you married an old man, hindi makapaniwalang sambit ni Lily. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba. Lalo na nang lumihis ang tingin ko sa hagdanan at makitang nakatayo roon si Spencer. He watched us like a hawk, preying on each one of us. Gising na siya. Mukhang nakarecover na siya. Nag-iwas ako ng tingin. Pakiramdam ko ay may panganib na darating. Kumalma lamang ako nang maramdaman ang kamay ni Aamon sa aking baywang. Agad kong nilingon sina Mommy. Magpapahinga lang po kami sa kwarto ko. Bababa rin kami mamaya, paalam ko kina Mommy. Agad naman silang sumang-ayon. Hindi nakalagpas sa akin ang paninitig ni Lily kay Aamon. Napatingin din sa kanya si Aamon pero agad ding ibinaling sa akin ang kanyang tingin. I don't feel comfortable. Akala ko ay makakaya kong titigan sila sa mga mata narang matagal. Kinalimutan ko na ang pagtataksil na ginawa nila dati. Sa tingin ko naman ay hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng kaba. Hindi ko lang matukoy kung ano.
O baka masyado rin akong selosa, kaya simpleng tingin lang ni Aamon sa ibang babae ay kinaiinisan ko na. Nag-iwas ako ng tingin at mapang-angkin na hinawakan sa braso si Aamon. Napatingin si Aamon sa kamay kong nasa braso niya. I saw a ghost smile on his lips. Natutuwa siya sa ginawa ko pero hindi ko magawang makisabay. Where is your room? Tanong niya sa akin habang mapupungay ang mga mata na nakatingin sa akin. Sa taas. Lumiko ka sa kanan at ang unang kwarto ay sa kanya. Sagot ni Nana nang hindi ko siya nasagot agad. Nagpasalamat si Aamon sa kanya. Nagsimula akong maglakad patungo sa hagdan. Sumabay naman siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit sumama bigla ang pakiramdam ko. Baka tama talaga ang naisip ko kanina. I heaved a sigh. Nawala nga lang ang mga negatibong ideya na iyon sa utak ko nang buhatin ako ni Aamon. Yay! Ang sweet naman, kantiyawan ng mga kasambahay na agad na sinaway ni Lily dahil naririndi siya sa ingay. Nagsimulang umakyat sa hagdan si Aamon. I thought he will look uncomfortable lalo na at madadaanan namin si Spencer. Nakatayo kasi siya sa pinakatuktok ng hagdanan at pinapanood kami. Sumilay ang isang malaking ngisi sa mga labi ni Aamon. Hindi pa nga kami nangangalahati sa hagdanan pero parang inaasar na niya si Spencer. I can see that he is directing his grins to him. Grabe ang guts ng isang ito. Malapit na kami sa kanya pero hindi pa rin maalis ang nang-aasar ng ngisi ni Aamon. Parang ako ang naaasa. You feel happy because finally you met your half-brother, sarkastiko kong bulong sa kanya. Narinig ko ang mumunti niyang tawa. I feel sorry for him. Ang tanga niya lang at pinakawalan kanya. Pero maswerte ako. I rolled in the eyes at his remarks. Saktong nakaakyat na si Aamon at nasa harapan namin si Spencer. I saw how Spencer's face darkened at how I rolled in the eyes. Akala niya siguro ay tinatarayan ko siya. Oops! What timing! Feel at home, Mr. Tessimond, Spencer said coldly while gritting his teeth. Of course. I am part of the family now, cool pero nang inis na tugon ng asawa ko. Parang nakakakita ako ng lightning sa pagitan ng kanilang mga mata at titigan. Nagsusukatan ng tingin ang dalawa at walang nagiwas ng tingin. Hinagod ko ang dibdib ni Aamon. Ayokong uminit ang ulo niya. Knowing Spencer, he can make anyone lose their patience. At mababa ang pasensya ni Aamon. Kaya sigurado akong mainis lang siya. Sweetheart, I want to rest, pagkuha ko sa atensyon ni Aamon. Pero imbes na siya ang mapatingin sa akin, ay dumako ang tingin ni Spencer sa akin at kunot noong pinapanood kung paano ko hagudin ang malapad at matikas na dibdib ng asawa ko. He looks bothered. Inirapan ko siya. Nagagawa niya pang manood. Where are you looking, Mr. Coleridge? Agaw naman ni Aamon sa atensyon niya sa isang nambabantang tono. I sensed the changes of Aamon's mood. Lumamig ang kanyang tono at nakita kong umigting ang kanyang panga. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Wala pang ang binabatong salita si Spencer ay ubos na agad ang pasensya niya. Is thy possessive husband is now mad? Your wife must be very tired. It is better if you rest, tumikim si Spencer at tinalikuran kami. Pero agad na nagsalita si Aamon bago pa lang makaalis ng tuluyan si Spencer. Your wife needs more attention and care. She doesn't look well. I suggest you pay more attention to her than to Densi wife, pahabol ni Aamon at lumiko sa kanan para makapasok na kami sa kwarto ko. I am a selfish person. I'm greedy. I am not good at hearing the side of other people. That is my reality. But everything has changed when Tatiana taught me how to love, how to appreciate one's existence, and how to be contented of what have. That feeling of being homeless because I'm looking for a certain thing that will never come to me is killing the hell out of me. But now, I found where I belong. I found in my home. Tatiana Allison is in my home. At ang palagi kong itinatatak sa isipan ko ay ang hindi siya bitawan kailanman. She deserves the best, huwag kang makikipag-away kay Spencer, Aamon. Sinasabi ko sa iyong mas tuso ang lalaking iyon, kaya iinit lang lalo ang ulo mo. Kung hindi ko alam na half-brother ko iyon, ay baka isipin kong kahit sino ay pinapatulan mo sa sobrang ikli ng pasensya mo. Tunog rim ng angaral na sambit ni Tatiana pagkalapag ko pa lamang sa kanya sa gilid ng kama.
I stood straight in front of her. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng kwarto niya at binaliwala ang kanyang sinabi. She doesn't know that he can also be cunning one. Ang sarap sa pakiramdam na asarin ang lalaking yun, kaya talagang sisirain ko ang mood niya sa buong araw na nandito kami sa mansion ng mga Akhmatova. He tried to hide the truth about Noah Child and manipulated everyone. Hindi ko siya mapapatawad kung may nangyaring mas malala pa sa inabot ni Tatiana sa Linois 5-star restaurant. I was mesmerized with how clean and organized her room is. Kung hindi ako nagkakamali ay ito ang kwarto niya noong nandito pa siya sa Pilipinas, at hindi pa kami the whole wallpaper of the room defines a woman's inner thought. I am not sure about it, but the chosen design of the room is for someone who is longing for something, wanting to be acknowledged, and is being isolated. But the thing that really caught my attention is the quotes above the headrest of her bed, "Protect your inner peace." Nakaramdaman ako ng lungkot. Pakiramdam ko ay sobrang lungkot ng buhay ng taong nagmamay-ari ng kwartong ito. Sinulyapan ko si Tatiana na mataman akong pinapanood habang bahagyang nakakurnot ang kanyang noo. Is she a loner before? Mukhang hindi rin siya mahilig na makisalamuha sa ibang tao. Kaya ba ayaw na ayaw niyang makuha ang atensyon ng karamihan? Did Inoy wife suffered here? Makinig ka nga. Wala kang mapapala kung inisin mo lang siya. Tatlo pa lang tayong nakakaalam na konektado kayo sa isa't isa kahit papaano. Kapag nalaman ni mommy o ni daddy, lalong-lalo na si Lily ang tungkol doon ay baka usisain ka nila. Gusto mo ba nun? Mawawalan ka ng pasensya sa kakasagot sa kanilang mga tanong. They will surely call Tita Winona. Or worst, ipamukha ni Spencer sayo na mas lamang siya sayo kasi nga sa kanya pa rin kakampi ang mga yon. Lumuhod ako sa harap niya at mahigpit siyang niyakap. Natahimik siya bigla. I felt her hands on my back. I know that she is clueless. I just realized something. Does having a light greenish-blue color conveys the meaning of being lonely? Or does it make you feel lonely? Tanong ko sa kanya habang nakayakap pa rin sa kanya. Her room wallpaper is a light greenish-blue color. It is the same as the color of early eyes. What do you mean lonely? 20 is a love aqua blue because it simply gives me the vibe need. A peace. Ano ba, Amon? Iba ang pinag-uusapan natin, hindi ang paborito kong color, napaawat ako sa yakap. She gave me her confused look. Mali siguro ako ng pag-intindi sa mismong purpose ng color na ito. This wallpaper symbolizes your true feelings, right? Your inner thought. Isn't this color gloomy? She rolled her eyes. Mukha lang gloomy pero nakakawala ng stress. Tumayo ako at muling sinuri ang kabuuan ng kanyang silid. Ang totoo niyan ay mas gusto ko pang maglibot dito kaysa pag-usapan namin ang ibang bagay. Nabanggit niya kanina si Mama. Pero hindi tulad ng dati na nakakaramdam ako ng kirot ay hindi na ako nalulungkot ngayon. Parang tanggap ko na ang lahat. At ayokong balikan ang kung anumang katangahan ko sa buhay dati, wow. Ngayon ko lang napagtanto. Kaya siguro gustong-gusto ko ang mga mata mo ay dahil paborito kong kulay ang aqua blue, anya, at hinigit ang manggas ng suot kong damit. Hinarap ko siya ng buo. Usually, aqua blue makes me feel lonely, pag-amin ko sa kanya. Enough with this color thing. Magseryoso ka nga. May plano ka ba na sirain ang mood ni Spencer? Pag-iba niya ng usapan. Mukhang nababagabag siya. Pero ayoko namang magsinungaling sa kanya. Totoong nainis ako sa presensya ng lalaking yun at nakakaramdam ako ng galit sa kanya. Dahil, she pouted her lips. I was distracted. Tumikim ako at nagsalita. Imbes na tignan siya sa kanyang labi ay nakipagsukatan ako sa kanya ng tingin. He tried to break down the truth about my child. Inilagay ka rin niya sa panganib. At, dati pa lang ay gustong-gusto ko na siyang inisin o suntukin. Isa pa, napakawalang hiya niya para lokohin ka. Ang kapal ng mukha niyang habol-habulin ka sa Maldives para lang pilitin kang sumama sa kanya. He has no dignity at all. Nanlaki ang mga mata ni Tatiana. Agad kong naitikom ang bibig ko. Hindi nga naman pala niya alam na alam kong nagkikita sila sa labas ng hotel noon. At hindi rin ako nakahing ng tawad na nagbigay ako ng 3 milyong pabuya para lamang makuha ang pinag-usapan nilang dalawa. Hindi iyon madali dahil walang ibang tao sa pwesto nila. Good thing Harith has his own way to obtain things and data like that.
Alam mong nandoon si Spencer at sinubukan akong kausapin at piliting sumama sa kanya. Gulat na tanong ng asawa ko. Nag-iwas ako ng tingin. Ang dami ko palang kasalanan sa kanya. Kailangan kong makausap ulit si Axel at Marilia at baka malaman pa niya ang nangyaring confrontation noon sa headquarters. Ayokong katakutan niya ako, Isa already saw how she would react to me for being a cold person. Paano pa kung malaman niya ang ginagawa kong pagbagsak sa ibang illegal company? O di kaya ay ang ibang deal ko sa underground society para lamang itigil ang human trafficking? Baka hindi niya makuha ang purpose ng ginagawa ko at matakot lang siya sa akin. After all, I forced those people to give in to me even if early reason is valid and pure. Magsasalita sana ako pero naunahan na niya ako. Never mind in my question. Kuha ko naman ang gusto mong ipunto. Pero paano mo siya inisin? I saw a ghost smile on her face. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Lumipat siya sa gitna ng kama para bigyan ako ng space. Pero gusto kong mas lumapit pa sa kanya. Wala na siyang maaaring atrasan pa dahil sa unan na nasa likod niya. Itinuko ko ang mga kamay ko sa magkabilang gilid niya. Depende. Mukhang may feelings pa rin sa'yo ang isang yun, kaya hindi ko palalagpasin ang ganoong bagay. Nagtaksil na siya sa'yo pero nagagawa niya pa ring magtaksil sa asawa niya. Sagot ko sa kanyang tanong baka nag-o-overthink ka lang umiling ako. I clenched my jaw. The way he stared at Tatiana earlier is something that says he longs for her presence. Alam ko ang mga titig na yon. Hindi makakapagsinungaling ang mga mata niyang pinipilit niyang balutin at itago sa lamig. Pinatakan ko ng isang mabilis na halik ang mga labi ni Tatiana. She pursed her lips. Marahang pinadaos-dos ni Tatiana ang kanyang mga kamay sa aking dibdib. Let me erase your doubt and jealousy in life, she said in her low tone. Napatingin ako sa kanyang ginagawa. Ngayon lang ako magpapakatotoo sa sarili ko sa ganitong bagay. I've been fantasizing her to do this move to me. Sa tingin ko ay kasama na naman iyon sa mga kasalanan ko sa kanya. Tatiana doing the first move is always something that makes me feel happy. Pumungay ang aking mga mata. Alam na alam niya kung paano walain ang mga negatibong ideya na tumatakbo sa aking isipan. Simpleng hawak niya lang sa akin ay napupunta na sa kanya ang buong atensyon ko. At nawawala niya ang ibang pakiramdam tulad ng galit at inis. Are you seducing me? The asked then bit na lower lip. Bakit? Natetempt ka ba? Tuso niyang tanong pabalik. He gasped some air. Elba ang nangakit sa naglalambing. Lang ginagawa mo ay malayo sa pangakit. Kahit na ang totoo ay naakit ako sa ginagawa niya. Pinagtaasan niya ako ng kilay. Never mind. Maingay pa naman ako sa kama. At isa pa, hindi soundproofed ang kwarto ko. I grinned at her bold statement. Parang tumalon ang puso ko sa sinabi niya. Kailangan nating mag-ingat para safe si baby. We should really do something about your sex drive. Sa tingin mo anong magandang gawin para dyan? Tanong ko na may halong pang-aasar. Pinamulahanan siya. Don't make it sound like I'm a pervert, Amon. Kung hindi ako buntis ay isang beses lang sa loob ng 3 buwan lang natin gagawin ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Talaga ba, Tatiana? Sigurado kang hindi ka maakit kapag sinubukan kitang akitin? I grinned more. Sinamaan niya ako ng tingin. Subukan mo ako. Huwag mong maliitin ang kakayahan kong pigilan ang kahustuhan ng sarili ko, hamon niya sa akin. Humalakhak ako sa kanyang naging sagot. Lang beses ko nang nasubukan ang kakayahan niyang yan at ako lang din ang naghihirap sa huli. Damn. Ang sakit kaya sa puson, but you don't need to seduce me. Bibigay rin naman ako sa'yo kasi asawa kita, anya sa maliit na tinig. No. I don't want to force you. Kita mo nga, kahit ako yung nahihirapan ay hindi kita kailanman pinilit. May ibang paraan naman siguro para hindi ka mabitin. Agad akong umawat sa kanya. She gave me her innocent face. Umalis ako sa kama at agad na tumayo. There's no way I'm gonna tell her about that thing. She doesn't need to do that just to help me satisfy myself. Mas gusto kong siya ang napapaligaya ko. Tumagal kami ng ilang oras sa loob ng kwarto niya. I was saved ilay papa's call. Tahimik lang si Tatiana sa gilid. Nakahiga kami pareho habang nakaunan siya sa aking dibdib at nakayakap ang isang braso ko sa kanya. Papa reminded me of the things I need to do at kinamusta rin kami.
Pakiramdam ko ay lalaking spoiled ang anak namin ni Tatiana sa kanya. Papa, akala ko ba napag-usapan na natin ito? Sagot ko sa kanya nang sabihing umuwi rin kami agad. Napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Trabaho ang ipinunta niyo diyan, hindi ba? Asked Emilia, and she told me that pregnant woman needs to focus on her health instead of stressing herself out. I'm here to take care of her and do all the work. Walang magyayaring masama sa apo mo. The call ended from some minutes of convincing Papa. Napaka-health conscious niya. Tatiana and I both looked at the door when someone knocked. Bumangon siya. Bumangon din ako at tumayo. Agad kong nilapitan ang pinto at binuksan para tignan kung sino ang kumatok. Handa na ang hapunan, Lord Amon. Nasa baba na silang lahat. Kayo na lang ang dream hinihintay, ani Mateo, alright. Bababa rin kami agad, sagot ko at isinara ang pinto, nilingon ko si Tatiana. Nakatayo na siya at inaayos ang damit niya. She walked slowly towards me. I snaked my arm around her waist. Sabay kaming bumaba. Sinuri ko ang modernong disenyo ng kabuuan ng bahay. Lahat ay moderno at walang bakas na mga lumang bagay. Pati ang mga palamuti. Mabuti naman at nandito na kayo. Upo kayo, natutuwang paglahad sa amin ng daddy ni Tatiana sa dalawang bakanteng upuan. Pasekretong pinasadahan ng tingin ni Spencer si Tatiana. Napataas ang kilay ko. I pulled the chair and helped my wife sit down. Thank you, pagpapasalamat niya sa akin at hinalikan ang pisngi ko. Ismert. Nakasanayan na niya ang magpasalamat kahit sa malit na bagay. Pero ang ikinakatuwa ko ngayon ay ang reaksyon ni Spencer sa kabila. Mukhang siyang nakakain ng panis na pagkain. I can see that his wife doesn't feel comfortable. Pabalik-balik ang tingin niya sa asawa at sa gawin namin ng asawa ko. And my hunch is right. He has feelings for Tatiana. O baka sa kanya lang napagtanto ang lahat pagkatapos ng ilang buwan. Umupo ako sa tabi ni Tatiana. I put and extended my right hand on the edge of her chair to possessively imply that have all the means to do something since she is my wife. Help yourself, Mr. Tessimon. Marami kaming ipinahandang pagkain para sa inyo, sambit ng mommy ni Tatiana. Binigay ko sa kanila ang buong atensyon ko. Aamon na lang po. Masyadong formal ang Mr. Tessimon. Pasensya ka na. Nakasanayan na ang tawagin sa formal na pangalan ang mga katulad mong bigating tao. I flashed a simple smile. Hindi naman po. Bata pa ako at hindi gaanong kasuksesful tulad ni Papa. Totoo naman. Kumpara kay Papa na malayo na ang narating, nasa kalahati pa lang ako ng daan patungo sa tagumpay, aba. Napaka-humble ng batang ito. Tumawa ang mag-asawa. I chuckled too. Ang tahimik ng dalawang mag-asawa sa kabilang panig ng table. Suppressed din my smile. Binalingan ko ng tingin si Tatiana na pinalapit ang isang kasambahay. Did na-informed Micah? Tanong niya. Opo, Lady Allison. Pero bukas pa kayo mapupuntahan ni Miss Micah dahil nasa Palawan daw ito para bisitahin ang isa sa mga rest house ng pamilya Fortezo, sagot ng kasambahay. Tumango naman ang asawa ko at binalingan ako ng tingin. Do you want to eat something? They can ask the cook to replace the food with your favorite. Parang nabaliktad ang sitwasyon. Kung dati na ako ang palaging nagtatanong tungkol sa mga gusto at ayaw niya, ngayon ay siya naman ang nagsisilbi sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ang mga pagkain nasa hapag at lahat naman mukhang masarap. I'm used to American foods and other foods but not to Filipino dishes. Pero ayos na ito sa akin. Huwag na. Kumakain naman ako niyan, bulong ko sabay muso sa mga pagkain. Alright. Let's pray before we start eating. Mr. Akhmatova led the prayer. Pagkatapos ng maikling pagdadasal at pagpapasalamat sa biyayang natanggap ay nagsimula na silang kumain. I started picking the foods with a source of different vitamins for Tatiana. Nilagyan ko rin ng meat ang plato para sa kanya. While Tatiana tried to segregate some portion of vegetables from her plate. Hija, kumakain ka naman ng carrots at spinach dati. Dahil ba sa pagbubuntis mo? Tanong ng kanyang daddy na napuna rin ang ginawa ng asawa ko. Akala ko rin ay sa kanya yon pero agad niyang pinagpalit ang plato naming dalawa. Mukhang alam niyang ibibigay ko rin yun sa kanya kasi nakasanayan ko na sa Amerika. Hindi po sa akin. Kay Aamon.
And my husband doesn't like carrots and spinach, magalang niyang sagot na patitig ako sa kanya. Hindi ko alam na tanda niyang ayaw ko ng carrots at spinach. Back then, she'd always suggest to tell the cook to exclude carrots and spinach from the food they cook whenever she sees me segregate carrots and spinach from a plate. Allergy? Tanong ni Lily. Nope. Amon doesn't like how they taste, sagot ni Tatiana. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi. She remembered my answer to her question months ago. I tucked the strand of her hair. We should eat now, bulong ko sa kanya. Tumango naman sila at nagsimulang kumain. Nagpatuloy kami sa pagkain habang tahimik ang lahat. Masarap ang mga luto nila kaya na-enjoy ko ang pagkain nila. Some dishes are familiar with me. Ang iba ay bago sa aking paningin. So this is their usual foods here. Ito ang mga nakasanayan ni Tatiana dati. Hindi siya nagrereklamo sa mga pagkaing naluluto ng cook namin sa Amerika, kaya talagang hindi siya mapili pagdating sa pagkain. Saka lang naman siya ayaw kapag nasusuka siya. Napatigil ako sa pagsubo sa pagkain nang makita kong inilagay ni Spencer ang malaking piraso ng teriyaki salmon sa plato ni Tatiana. Sinamaan ko siya ng tingin at ginamit ang kutsara at tinidor ko para alisin iyon sa plato ng asawa ko. What are you doing? It is her favorite food, malamig na sambit ni Spencer. I glanced at Tatiana. She is covering her nose. Mukhang pinipigilan niyang masuka. Knew it, ayaw na ayaw niya sa ganyang pagkain. Paiba-iba ang panlasa niya kaya normal ang maramdaman niyang masusuka siya sa mga pagkain gusto niya dati at magustuhan naman ang mga pagkain ayaw niya dati. You don't know my wife that well, Mr. Coleridge. Ayaw niya ng teriyaki salmon dahil nasusuka siya. Her sense of smell is very sensitive since my wife is pregnant. Next time, don't offer foods to others if you don't want them to feel sick. Didn't you know that? You have a pregnant wife too, right? Malamig at galit kong sambit. Nakipagsukatan siya ng tingin sa akin. Ako ang unang nag-iwas ng tingin para asikasuhin si Tatiana. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Ayos lang, lit my crackers later. Nagsalin ako ng tubig para sa kanya at inabot yun sa kanya. Uminom naman siya agad. Hindi ko na pinansin ang sobrang tahimik na hapag. Naririnig lang ang mga galaw namin ni Tatiana. Sinanyasan ko na lumapit ang isa sa mga nurse niya. Get the clear fruit juice I bought from Las Vegas, utos ko sa kanya. 2 minuto ang lumipas ay dumating siyang dala ang malaking bottle ng clear fruit juice. This is actually recommended by Tita Emilia. Noong pinagbubuntis niya si Ace ay ito ang nakatulong sa kanya para labanan ang pagsusuka. Nagsalin ako sa isa pang baso at inabot kay Tatiana. She have a sip. Pero agad ding ininom lahat ng mukhang nagustuhan niya ang lasa. Let's continue our food, hilaw na sambit ni Lily. Didn't mind them the whole time they eat their food. Pinanood kong kumain si Tatiana. Paminsan-minsan ay sinusubuan niya ako kaya hindi ako nagutom. Wala akong ganang subuan ang sarili ko. I hate it when she is vomiting because she always loses her consciousness. Hindi ako kailanman masasanay sa bagay na yun kaya ginagawa ko ang lahat para makaiwas siya sa pagsusuka. I feel very awkward after we finished eating our dinner. Sobrang tahimik namin sa hapag dahil sa nangyari kanina. Mukhang gustong magtanong-tanong ni na mommy at daddy pero hindi nila maituloy dahil sa ipinapakitang mukha ni Aamon. He is showing a hard expression. Mukhang naubusan ng pasensya. Aamon doesn't look very pleased. Nag-aalala ako na baka ay magutom siya. Maliit lang ang kinain niya dahil pinapanood niya akong kumain kanina. Alam kong hindi siya mapipilit na kumain kaya sinusubuan ko na lang. Nako, mabuti pa nga siguro na maaga kayong magpahinga. Malayo ang pinanggalingan nyo, nangungumbensing untag ni mommy nang magpaalam si Aamon na tapos na kaming kumain at gusto na niyang umalis. Sinulyapan ko si Lily na hindi na makangiti. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Dream sinamaan ko naman ng tingin si Spencer na mukhang inaalo ang asawa niya pero hindi nagsasalita si Lily. Mukhang mag-aaway sila mamaya. Hindi ko na-imagine ang ganitong pangyayari. I never expected something like this to happen. Pero hindi tulad ng dati na nakakaramdam ako ng galit at selos ay wala na akong nararamdaman pang iba. Masaya ako para sa kanila. Leon ang totoo. Aakyat ba tayo o gusto mo pang makipag-usap sa kanila? Bulong sa akin ni Aamon.
Umakyat na tayo. Gusto ko na humiga at magpahinga, sagot ko para hindi na maging awkward dito. Ako na ang nakaramdam ng hiya para kay Spencer dahil sa ginawa niya kanina. Isa like teriyaki salmon, yes. But that is before I got pregnant. Hindi naman big deal sa akin na naaalala pa niya ang paborito ko. Ayoko lang na mainis si Aamon. Insulto iyon para sa kanya, akala ba niya na hindi alam ni Aamon na paborito ko ang teriyaki salmon? Alam niya. Alam niya nga na gusto ko ang carbonara el. Tanda ko pa ang naging pag-uusap namin noon sa bawat pinupuntahan naming lugar sa Maldives. Mommy, aakyat na po kami sa taas. Maaga pa kami bukas para bisitahin ang kumpanya ko, paalam ko. Hilaw na napangiti si Mommy. She gave me her apologetic look. Ninisyan ko silang lahat at sinenyasang ayos lang, sure, honey. It is healthy for you to sleep early, ani Mommy, nanguan ko siya para sang ayunan. Kaya pagkatapos noon ay umakyat na kami sa taas ni Aamon imbes na sumabay pa sa kanila sa pagkain ng main course. Sabay kaming nag-shower at wala talaga siyang imik. Mukhang malalim ang kanyang inisip. Mabuti at hindi ganoon kalala ang ginawa ni Spencer. Mukhang mas magandang ideya naman ang sa mismong mansion namin kami tumuloy. Doon ay walang istorbo. What are you thinking right now? Tanong ko sa kanya. Nakahiga na kami ngayon. He is hugging me tightly, nakapikit ang mga mata pero hindi naman natutulog. Kasi kita ko ang mariing pagpikit at galaw kanyang mga pilikmata. Look at me, please, tried to caress his face, dumilat siya at tinignan ako sa aking mga mata. The very reason I hate it when Aamon is being bothered by something is that he becomes silenti, na sanay akong naglalambing siya at madaldal. Maraming tanong sa akin kapag sobrang good mood. Pero kapag may inisip ay simple lang kung tumugon sa bawat salita ko. Gusto kong palagi siyang nagsasalita. Parang ang kanyang bawat salita ang pinagkukunan ko ng enerhiya. What is bothering you? I-ask with a very worried look. Nag-iisip ako kung paano ko tuturuan ng leksyon si Spencer. He answered honestly and directly, forget about him. Wala kang mapapala kung pag-aaksayahan mo siya ng oras. I tried to make the voice sound more soft and sweet. Tama ka. Pero ayoko sa mga tingin niya sayo. Alam kong mahal ka pa niya. Ayoko lang maging prangko ngayon dahil baka masaktan ka sa sasabihin ko para sa kapatid mo. I know that you still care about your sister even though they have done that thing behind your back. Ang pamilya ay pamilya kahit baliktarin man ang mundo. But the very first thing it will never tolerate in this world is cheating. Kaya alam ko ang nararamdaman ng isang tao kapag nagsiselos. Parang walang puso si Spencer. Nasasaktan ang kapatid mo, alam mo ba iyon? Hindi ako nakapagsalita. Alam ko ang ipinupunto niya. Pero sinusubukan naman atang mag-sorry ni Spencer kay Lily kanina. Pero alam kong hindi sapat, he looks not composed at all, mukhang malaki ang nabago kay Spencer. Ayokong isipin na dahil sa akin. At mas lalong ayokong isipin na mahal niya pa rin ako. Hindi ko gusto ang nababagabag si Aamon dahil doon. I want peaceful life with him. Wala na dapat kaming pangamba ngayon, lalo na at alam na namin ang lahat. Spencer being insensitive is unforgivable. Do you think your sister is happy? Do you think they am happy with what Spencer is doing? Hindi. You know that I am possessive. Let everyone admire you from afar but not in front of me. As for Spencer, his is a different case. He is your ex-boyfriend. Huwag siyang aakto na parang ikaw pa rin ang dati na alam niya ang mga paborito o ayaw mong pagkain sa mismong harapan ko. Ipinapamukha niya ba sa akin na mas kilala ka niya kaysa sa akin? Maybe he is tired of living, anya, at umigting ang kanyang panga. Ihibit na lower lip. Galit na si Aamon pero nanatiling mababa ang tono ng kanyang pananalita. Inilapit ko ang mukha niya sa akin at hinalikan siya sa kanyang mga labi. Agad naman siyang tumugon sa halik ko. Kinabukasan ay hindi kami sumabay sa hapag para sa almusal. Inutusan ko ang mga kasambahay na sa kwarto namin ipadala ang almusal namin ni Aamon. Pagkatapos ay nagpaalam na kami para dumiretso sa kumpanya ko. Hindi nga lang luna sumama sa akin si Aamon dahil may kinailangan siyang sagutin na email. Kaya kaming dalawa lang ni Light ang pumasok para masimulan na ang meeting. Good morning everyone. I am Tashana Alison Anderson Tesimon. I am the CEO of this company.
As you all know, Divine Daddy has been in charge here for the past years. Kasi bata pa ako noon at hindi pa gaanong kagaling sa pagko-compute. Divine father will be busy with the company of SI sister so came here to take over the position and ruled my own company panimula ko. They greeted me. Ninitian ko silang lahat. Karamihan sa kanila ay kilala ako. Ang iba ay bago lang dahil sila ang mga bagong agent na na-recruit dito dati. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. There will be changes in every department. As you can see, I am pregnant and I am not allowed to work and stress myself out. But rest assured that I will be able to track the progresses of the company and each of the staff. I have here Mr. Light Rain to discuss to you the final arrangements and decisions. I step back to give the floor to Light. Umupo ako para makinig sa explanation ng taong in-assign ni Aamon sa pag-collect ng data. Mananatiling si Gail ang sekretarya ko. Ang ibang staff ay na-shuffle at nabigyan ibang bagay na gagawin o proyekto. Tulad ng plano ni Aamon ay kumuha ako ng representative sa bawat head ng department para sa gagawa ng report araw-araw. At imbes na si Gail ang tumanggap at dadaan muna sa iba ang report para pirmahan, ay kay Light ipapasa ang lahat para ma-summarize niya at iyon ang ibigay sa akin. Halata ko ang paninitig sa akin ng aking mga empleyado. Hindi ko alam kung may gusto silang sabihin o talagang nais lang nilang titigan ako. Hindi talaga ako sanay sa ganito. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko kasi ay ang pangit ko kaya nila ako tinititigan. As for the finance and marketing department, the head will stay to get her with the vice head. Same with AI department and sales department. Every report will be made every single day and you are encouraged to pass the hard copy and the soft copy of the report with me, Annie Light. Everyone congratulated me when the meeting has ended. Agad silang nagsitrabahuan dahil mukhang mas napadali ang trabaho ng isa't isa sa bagong assigned na trabaho sa kanila. Nagkaroon din ako ng meeting kasama ang mga investors ng kumpanya. I asked for their opinions about the changes he made. Mabuti at wala silang naging problema. They liked the idea since that is the best option for me to help me relax and focus on my health even more. I can't help it but feel proud of Amon for having a brilliant mind. Maganda sana kung nandito siya sa meeting ang kaso ay may inaasikaso siyang ibang bagay. I felt relieved when I saw my old office again. Unlike before, it is well decorated according to my likings. The room is cleaned and full of essential materials and furnitures. Mukhang pinasadya ito ni Daddy noon. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi na ako nakapasok pa rito. Nagpahinga ako sa loob at nabaling ang atensyon ko kay Gail na kapapasok lamang sa opisina ko na may dalang malaking bouquet ng red roses. Saan nanggaling iyan? Nagtatakha akong tanong. Para po sa inyo. Bigay ng chairman ng kabilang kumpanya, nangingiting sagot ni Gail sa akin. Napataas ang kilay ko. She put down the bouquet on the table when didn't tearside to deceive it with her own hands. Itapon mo iyan. Hindi ko kilala ang chairman ng kabilang kumpanya. If my husband will be upset if he find out about it. Medyo iritado kong sambit. Sayang naman ma'am. May grand opening sila ngayon at nang malaman na matagal nang nakatayo ang kumpanyang ito ay tuwang-tuwa siya. He sent this bouquet as a means of saying that you both should welcome each other. Ang alam ko ay noong isang buwan natapos ipatayo ang building nila. Kinuha ko ang crackers ko at kumain bago siya sagutin. Wala akong pakialam kung ngayon lang natapos ang building nila. Kapag nalaman nito ni Aamon ay magsiselos na naman iyon kaya mas mabuting agapan pag maaga pa. Wala akong panahon para makisalamuha sa ibang tao. Kung hindi mo itatapon ang baukwet na iyan ay ibalik mo sa chairman ng kabilang kumpanya, hindi ko mapigilang hindi matarayan si Gail. Sanay na siya sa pag-ugali ko pero naninibago pa rin siya dahil mas lalong naging mainitin ang ulo ko. Napakamot siya sa kanyang batok at kinuha ang baukwet para siguro itapon o ibalik tulad ng sinabi ko. Tumayo ako at naglakad-lakad sa loob ng opisina ko. Checked din my phone to see if Amon texted me. Isang mensahe lang ang galing sa kanya na may attached na picture niya. From, sweetheart update me soon so can finish every work early. Eat the snacks I asked Matthew to bring to you.
Text me as soon as possible if you need something. I love you at may attached picture na nakaupo siya sa isang swivel chair. Bumungis-ngis ako nang makitang hindi man lang siya nakangiti. He looks stiff in the photo and like a very strict boss of a big company. That is new. Ganito pala mag-text si Aamon. First time niyang mag-text sa akin kasi dati ay hindi namin kuha ang numero ng isa't isa. Agad akong nagtipa ng reply ko. 2. Sweetheart, the meeting is done and everyone approves of your brilliant idea. I love you too. Lumabas ako ng opisina ko para hanapin si Mateo at tignan kung ano ba ang snacks ang dala niya. Hindi ko halang siya nakita maliban sa 2 bodyguards na nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto ng opisina ko na pinasama sa amin ni Aamon kanina. Tumunog ang cellphone ko. Agad kong tinignan at nakareply agad si Aamon. From, Sweetheart, did you like my gift? Hindi ko nakuha ang punto ng text niya. Pero naisip ko na baka iyong picture niya ang tinutukoy niya. Drain 2, Sweetheart, yes. You still look handsome even if you are not smiling on that picture. Where is Mateo? Tanong ko sa isa sa mga bodyguard. On the lobby, Madam Tatiana, sagot nila pareho. Agad akong tumungo sa elevator para makababa. I actually want to eat something. I'm craving for strawberries. Magpapabili na lang ako kay Mateo. Sumunod ang 2 bodyguard sa akin. Pagdating namin sa lobby ay puno ng empleyado ko sa accounting at production department. Natanaw ko ang dami ng tao sa labas. What's with the commotion? Tanong ko sa isa sa mga staff. Umulong po kami sa pag-welcome sa mga staff at ang chairman ng kabilang kumpanya, give a brow shut up. Umapit ako sa entrance at bernugyan ng galit na tingin ang mga empleyadong nasa labas habang may dala pang pagkain. Ngayon lang nila ako napansin kaya napatahimik sila, get inside. It is not yet your lunchtime and you are loitering around here instead of working. Masungit kong sabi sa kanilang lahat. Agad silang nagunahan sa pagpasok at paghingi ng paumanhin sa akin. Sinundan ko silang lahat ng tingin habang nagkukumpulan sa elevator. Who the hell is the owner of that company? Nakakaabala ng trabaho ng ibang tao. Couldn't help it but get mad. Nasaan si Mateo? Bagot kong tanong sa 2 bodyguard, nang hindi ko na mataan dito sa lobby si Mateo. There are some clients who are sitting on the couch near the information desk. Nag-iwas ako ng tingin sa kanila. Saktong pagdako ng tingin ko sa labas ay nakita kong lumabas si Mateo galing sa kabilang building na tinutukoy na bagong tayong kumpanya ni Gail. May dala siyang pagkain at 2 malalaking bouquet ng red roses at tulips. Nakaramdam ako ng pikon sa aking nakita. Pati ba naman si Mateo ay naakit ng kumpanyang iyan? Ah, Lady Alison. Ito nga pala ang bouquets at snacks mo. Para sa'yo, nakangiting sambit nito sa akin. Balik mo iyan doon sa kabilang building. Hindi ko na napigilan ang mapagtaasan siya ng boses. Dumami ang mga matang napatingin sa amin. Kumalma ako at nilitan ang aking boses. Where is the snacks Amon told you to bring for me? Kalmado ko ng tanong. Inilahad niya sa akin ang hawak niyang pagkain at 2 baukwet. Halos mawalan na ako ng pasensya kay Mateo. Ang snacks ni Aamon ang gusto ko, hindi iyang hawak niya. Itapon mo iyan at ibili mo ako ng strawberries. Nagsisimula na naman akong maubusan ng pasensya. Sayang ito kung itatapon. Ede sa'yo na. Napatikom ang bibig niya. Pati ang 2 bodyguard. Bumili ka ng strawberries. Gusto ko yung iba-iba ang kulay at bagong anil, hindi umimik ang 3. Parang pinapanood lang akong nagsasalita roon. Sisigawan ko na sana siya pero naramdaman ko ang pagyakap ng kung sino sa akin. Ano ba? Sigaw ko sa kung sinong nangahas na yakapin ako. Hinarap ko ang taong iyon na suot ang inis kong mukha para bulyawan siya. Naitikom ko nga lang ang bibig ko nang makita ang nakataas kilay na si Aamon. Nahiya ako bigla. Craving for strawberries. Elif, didn't you tell me? Tanong niya sa mababang tano at hinawakan ang siko ko. Hindi ako nakasagot. Kailan pa siya dumating? Hindi man lang niya ako tinawagan. He stared at me as if weighing the reaction. Kumunot ang noo niya nang nanatili akong tahimik. Mateo, what are you waiting for? Find her the strawberries she wants, utos niya kay Mateo habang tinatantya pa rin ang bawat reaksyon ko.
Lord Anman, she doesn't want these bouquets and snacks. Gusto niyang itapon ko kasi strawberries ang gusto niyang kainin, nangungumbensing sumbong ni Mateo kay Aamon. Nanlaki ang mga mata ko. Sinulyapan ko ang mga dala ni Mateo. Galing iyan kay Aamon? Galing nga iyan sa kabilang building. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Unless Aamon came from that building too. Pero anong gagawin niya roon? Binalingan ko ng tingin ang asawa ko. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng kanyang katawan para tignan ang suot niya. He's wearing key corporate attire. He looks very respectable and his aura screams power and authority. Pinamulahanan ako ng may mapagtantong isang bagay. Hinigit niya ako para mas makalapit ako sa kanya. Isang halik ang ibinigay niya sa aking labi bago siya muling nagsalita. You didn't like the snacks. How about the flowers? Medyo nagtatampong tanong ni Aamon sa akin. Nakailang padala ka ng flowers? Tanong ko pabalik para kumpirmahin ang aking naiisip, last year secretary, to give you the first bouquet. Ang sabi mo ay nagustuhan mo ang regalo ko kaya pinabalik ko si Mateo para kunin ang dalawa pang flowers. But you don't like them, he pouted his lips. Oh, as my God. As my husband is. Do you like them? Who said you don't like them? Si Mateo. Kakasabi niya lang. I gritted my teeth to suppress myself from shouting. Narinig ko ang bulungan ng ibang nandoon sa lobby. Diyos ko. Aamon, you said you are working at home. The brows furrowed. I'm working but didn't say I'm doing it at home. I was actually at the office to finish something. Ang lapit nga natin. Diyan lang ako sa kabila, bumiti siya ng malapad habang nakaturo sa building na nasa harap ng kumpanya ko. Para akong nakakain ng panis na pagkain dahil sa naging timpla ng mukha ko. Aamon is full of surprises. Good thing he is not bold enough to invite the media.